Panahon na naman ng paggawa ng New Year's resolution. O nakagawa na ba kayo? Nakapaglista na kayo ng mga New Year's resolutions nyo? And why not? Mabuti nga yun. It is good to set plans. It is good to make goals to ensure fruitfulness. Kahit pa nga ba sabihin nila na may mga resolution na nangyayari at meron din mga resolutions na hindi naman natutupad, may okay pa rin. Kaysa wala. Kaysa wala ka namang tinutumbok na direksyon sa iyong taon. So, sige, gumawa lang ng resolution. Why not? Ngayon, ang ating kailangang pag-isipan, paano nga ba magkaroon ng mas mainam na New Year's resolution? How can we make better resolutions? How can we be guided in Jesusness to make better resolutions? At yan ang ating pag-uusapan. Let's share some time reflecting together in this message na ang pamagat ay Better Resolutions. Let us pray. Father, marami pong salamat sa inyong kadakilaan, sa inyong kapangyarihan, at higit sa lahat, marami pong salamat sa inyong katapatan. Sa aming pagtanaw sa bagong taon na ito, nawa magkaroon po kami ng bagong liwanag pa at mabuksan pa namin ang aming isip, puso, mabuksan pa namin ang aming buong buhay sa pagtanggap pa ng mga mas malalalim, mas matatayog na pagpapala galing sa inyo. Kayo po ang aming tagapagturo, kayo po ang aming gabay sa pangalan ng Panginoong Hesus. How can we make better resolutions? Ito ay mga ilan lamang mga points pero ang challenge natin sa pangkabuuan, isip kayo ng mas magandang resolution. Ngayon, ano ang ilang mga nasa isip nating ipayo? Una, number 1, kaysa mag-resolution na magda-diet na ako o magpapapayat na ako. O, di ba yan ang mga walang katapusang resolution? Kaysa mag-resolution na magda-diet at magpapayat, ang mas magandang resolution, be stronger, be healthier. To be stronger and healthier is more relevant. It is more realistic and more purposeful. Ang totoo naman kasi, mga kapatid, iba-iba naman talaga ang body type at saka body shape. So, hindi totoo na porke payat, healthy. Hindi totoo yun. Iba-iba ang body types. Iba-iba ang itsura ng fitness. Kaya tama na yung sobrang buy-in sa magazine muscle. Sobrang dapat ganitong itsura, magazine muscle. Nasa magazine lang yan, hindi yan pang araw-araw na itsura niya. Kasi yung mga muscle, para maging defined, nagpapadehydrate yung mga yan. Iniiba nila ang kain nila. Tama na yung mga celebrity selling. Kasi hindi naman araw-araw nakatindig yung pilik mata mo. Siyempre, pagising mo sa umaga, ibang itsura mo. So, hindi man talaga totoo yung mga ganyan. Pag magazine, siyempre, naka-plaster permanente yung mukha nila doon sa cover. Pero tayo, nabubuhay tayo. We wake up, we sleep, we do our work, we do whatever it is in our lives. So, kung ano man yung itsura na yan, ang importante, healthy. Ang importante, strong. Kasi again, hindi porke payat, healthy. Usually, dehydrated yan. At saka yung mga payat, usually masungit. Kasi nga kulang sa kain. Bakit parang ang lakas ng reaction nyo doon sa point na yon? Do not be good-looking at the expense of health and wellness. Kasi nga, di ba, nauso yung tiis ganda. O, tama na yung kakatiis ganda. O, okay na yun. Basta pleasant, mabango sa paningin at mabango sa pang-amoy, okay na yun. Healthy, strong, yun ang importante. And I'd like to point out, do not look good. Do not look like the magazine type of looking good for the sake of religion. Yung paitsura na maayos, maganda, magwapo, for the sake of religion kasi hindi siya totoo. True spirituality is always from within. Kagaya nung case ni Jonathan, anak ni King Saul nung unang panahon. So baybayan natin from 1 Samuel chapter 14, verse 26 to 29. Ganito ang nangyari. The army and the people who lived nearby had gone into a forest, and they came to a place where honey was dripping on the ground. Sipin nyo, pagpasok nila dun sa forest na yon,
Katakot-takot yung honey na tumutulo na siya dun sa kanyang pinagkakasabitan. But no one ate any of it because they were afraid of being put under the curse. Ito naman kasing si King Saul, nung araw na yon, bigla siyang nag-declare, walang kakain. Malamang mainit ang ulo niya o kaya natatalo tayo sa labanan, mainit ang ulo niya, mali-mali yung mga desisyon, magulo ang kingdom. So mainit ang ulo ng hari, damay ang lahat. Walang kakain. Alam niyo yung ganong itsura? Di ba? Pag mainit ang ulo ng tatay, ng nanay, walang kakain. So ganun na nangyari. Pero hindi lang isang pamilya, yung buong army ang apektado sa kalagitnaan ng importanteng misyon. Verse 27, Jonathan did not know about Saul's warning to the soldiers. So he dipped the end of his walking stick in the honey and ate some with his fingers. He felt stronger and more alert. Then the soldier told him, your father swore that anyone who ate today would be put under a curse. And we agreed not to eat. That's why we are so weak. Naku po yung tatay niyo kasi, sabi walang kakain. At yung kakain daw, isusumpa. I mean, ganun, isusumpa ng anointed one, the king. Kaya yung mga anointed, delikado kasi nga nadadamay yung wala namang kamalay-malay. Kaya ito po kami, mga sundalo, nasa gitna tayo ng misyon, ng labanan, nanghihina po kami. Ni wala kaming energy para makatayo. Kasi nga, yung king mismo nag-order, wala daw kakain, mag-fasting daw lahat. Dahil lang mainit ang ulo niya. Verse 29, Jonathan said, my father has caused you a lot of trouble. Look at me. I ate only a little of this honey, but I already feel strong and alert. Ay nako, yung mga ganyang desisyon, napapahamak hindi lang ang iilan. Napahamak ang buong bayan dahil sa desisyon ng tatay ko na yan. Tignan niyo ako, kumain, o di maayos ang katayuan ko ngayon. Huwag fasting ng fasting kung hindi medically needed. Marami na namang mag-activate ng mga programa ngayon ng fasting tayo para swertihin ng bagong taon. Overnight. So may fasting na, may overnight vigil pa. So puyat, walang kain, anong resulta niyong kinabukasan? Okay, fasting ng fasting kung hindi medically needed. Kasi kahit naman anong laman ng tiyan nyo, kung tama ang puso ninyo, tama ang kaisipan, renewed ang mind, pagpapalain kayo ng Diyos. Kaya nga dito pa lang ang sinasabi natin, kaysa mag-goal kayo ng papayat goals, wag na yung papayat goals. Be stronger, be healthier. Hindi importante yung muscle sa labas. Mas importante kumusta yung mga internal organs. Yun ang mas importante, malinis ba ang lungs, ang liver. Yun ang mga intindihin. Sisigla kayo, lalakas kayo. Get some sunshine. Breathe fresh air. Move, walk, and very importantly, eat healthily. Kumain ng maayos. Kumilos-kilos. No, hindi kailangan ng very vigorous at strenuous exercise. Basta importante kumikilos. Yun ang ibang importanteng goal ngayon. At kasama sa usapin yan. Kasi Jesusness yan. Kasama yan sa pagpapala na gusto ng Diyos na tanggapin natin. Ayusin ang pagkain. Kayo, mga nagbabalik office na naman ng mga tao. This time, tama na yung mga instant noodles. Magbaong kayo ng carrots dyan. Yan yung ngat-ngatin nyo sa gilid. Magbaong kayo ng pipino. Marami ng pwedeng alternative. Kaysa yung puro instant, puro fast food. Maraming alternative dyan. Isaiah 55 verse 2, sabi nga ng writing na ito, why spend your money on food that does not give you strength? Hoy kayo, sabi niya, ba't kayo ginagastosan nyo ang pagkain na hindi naman nagbibigay ng lakas? Sabi niya ganun. Why pay for food that does you no good? Listen to me and you will eat what is good. You will enjoy the finest food. Bakit kayo gumagastos sa mga hindi naman nagbibigay ng sustansya, ng nutrition? Ayusin ang pagkain. Ano pa ang pwedeng magandang resolution? What could be a better resolution for this year? Kaysa mag-resolution na magtitipid na ako. Tipid goals. Kaysa mag-resolution na magtitipid na ako, ang mas magandang resolution, be doubly productive. Make more money. Kasi ang totoo, consumption
always increases. Hindi naman kumonti ang consumption eh. Ang totoo, habang tumatanda tayo, umiidad tayo, lumalaki ang katawan natin at natural nakakain ka ng mas marami. And there's also inflation. Diba? Taon-taon merong inflation. So tumataas ang bilihin. Kaya ang point, walang nangyayari sa pagtitipid. Hindi makatotohanan, hindi relevant yung this year, magtitipid na ako. Ang kailangan, double productivity. At paano maging doubly productive? To be doubly productive, use your talent and passion to make money. Yan ang age-old question, di ba? Ano ba magandang negosyo? Lahat yan pwedeng negosyo. Ang tanong lang, ano ba yung may interest ka talaga natutukan siya? Kasi hindi siya yung parang napapanood nyo sa TV na pag-register nyo sa SEC, CEO na kayo. Hindi totoo yun. Pagka ikaw ang nagpapatakbo ng negosyo na yan, ikaw ang lahat. Ang talagang meaning ng CEO, ikaw lahat. Yun ang totoong ibig niya sabihin. Kaya, importante na yung gusto mong gawing negosyo, hilig mo rin. Hindi mabigat sa loob mo na gawin. Kasi tututukan mo siya naturally. And very importantly, sa tingin ko, na dapat nating pag-isipan ng sama-sama, we have to collaborate with others. We have to help each other to be doubly productive. I think kailangan na natin ng bagong konsepto tungkol sa open market. Ng open market kasi laging sinasabi, competition. Baka this time ang kailangan natin para mas doubly productive, let's cooperate. Let's think about how can we connect our economies. How can we connect our productivities para doble ang production? Tama na yung paligsahan mode. Magtulungan. Ecclesiastes chapter 4 verse 9 to 12. Two people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Yun ang kagandahan nun. Pagka dalawa kayo, pag marami kayo, meron kang inaasahan na magtutulong sa'yo, natutulong sa'yo na para tumayo muli. Tatayo ulit ha, hindi yung pagka bumagsak, sisipain mo, lalo mong ilulugmok. Yun kasi nga, yung pananaw ng competition. Ang competition, the misleading notion in competition is that pagka bumabagsak ang iba, tumataas ka. Ang totoo, hindi ganun. Bumagsak lang sila pero hindi ibig sabihin tumaas ka. Akala mo lang tumaas ka kasi nga bumagsakan lahat. Pero hindi siya totoo. You stayed the same at the same level. This time, pag-aralan natin, how can we cooperate? How can we connect and collaborate so that we can help each other? Ano pa? Isa pang better resolution na magandang pag-isipan kaysa mag-resolution na bibili ako. Bibili ng mga gadgets, bibili ng products at ng items. This time, baka magandang resolution, buy memories. Buy time, buy moments, or use your resources to create precious moments. Gamitin yung resources na hindi lang mga items, mga bagay ang binibili. Ang bilhin, mga moments na pwede mong itago sa puso mo sa mas mahabang panahon. Invest in experiences that create lasting memories. Invest in those things over material possession. The true worth of money lies in its ability to buy moments of joy and meaningfulness. May saysay, may halaga talaga ang pera kung ang nabili mo dyan ay isang bagay na pwede mong kupkupin sa puso mo. Ecclesiastes 4:8. This is the case of a man who is all alone, without a child or a brother, yet who works hard to gain as much wealth as he can. But then, he asks himself, napatanong siya, Teka, who am I working for? Why am I giving up so many pleasures now? It is also meaningless, and it is so depressing. Merong isang tao, wala siyang tigil ng kakatrabaho, pagpapayaman, bili siya ng bili ng ganito, ganyan, acquire siya ng acquire. Bigla niyang naisip, teka, wala nga pala akong pamilya. Wala naman mga tao sa paligid ko. At minsan nga, kahit meron kang mga tao sa paligid mo, di ba? Bigla mo naiisip,
Pahirap ako ng pahirap sa sarili ko tapos iiwan ko lang na rin naman to. So bakit ba ganun? Walang saysay. Napaka-meaningless. Paano siya magkakaroon ng meaning? Gamitin mo yung resources na yon para maka-acquire hindi ng material things but ng mga bagay na merong joy at meaningfulness. Yun ang pagkagastusan. Halimbawa, kung magta-travel ka, magtuturista ka, huwag ka lang magturista tapos pupunta ka rin lang pala sa mall. Diba? Yung ang layo-layo nung nilipad mo, 10-hour flight, 5-hour flight. Tapos pagdating mo doon, pupunta ka rin lang pala ng SM. Ba't di ka na lang pumunta ng SM San Lazaro? Ganun din namang pala. Be a heritage tourist. Para pagbalik mo, may baon-baon kang bagong karunungan, bagong pagtanaw sa mundo, mas naintindihan mo how things work with other people, ano ang pananaw nila, ang pagkakaiba ng pananaw nila at sa atin. Yumabong, lumaki yung pananaw mo sa buhay. Kaysa yung pagdating mo doon, picture ka lang ng picture ng selfie. What's the point? Prioritize spiritual satisfaction. Not just material satisfaction, but spiritual satisfaction. Yung mga kagustuhan kasi, pag pinag-isipan natin, yung mga hilig sa material na bagay, hindi naman talaga natatapos. Kabibili mo lang last year ng iPhone, ito nga, nagko-commercial na naman sila ng panibago. So, ipong ka na naman. Kabili mo lang ng kotse, ilang years ago, ito na naman, nagko-commercial na naman sila. Ipong ka na naman. So, hindi siya natatapos, yung hilig at saka kagustuhan sa material things. Hindi natin siya sinasabing hindi importante. Material things are there to serve us. So, iserve, isatisfy. Pero hindi dapat yan yung pangmalawakan mong goal sa buhay. Mahirap dyan ibase ang mga goals. Kasi hindi siya natatapos isatisfy. Tama ang sinabi ni Apostle John in 1 John chapter 2 verse 16. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see. Puro craving, puro craving. And pride in our achievements and possessions. These are not from the Father, but are from this world. Our Father in heaven focus on eternal things. Mga bagay na nakapagpapasaya ng lubos-lubos. Hindi panandalian lang. Mga kasama, pag-isipan nyo yun. Ito, nagbubukas pa lang naman yung 2025. This year, desire intangible things. Yung mga bagay na higit sa material na bagay. Desire intangible things. Desire intangible rewards. Kagaya ng time with loved ones. Desire time with people who are uplifting. Dagdagan niyo yung time sa mga tao na nakaka-edify sa inyo, nakaka-inspire ng personal growth. Yan yung mga magandang i-target gawing resolution for 2025. These things have more profoundness. They have more lasting impact than physical acquisitions. Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Yung mga earthly things, andyan yan to serve us. Pampabusog, pampadali ng buhay para maging convenient ang pang-araw-araw. Pero pag na-solve na natin yan, ang dapat na maging malawak na goal, ano yung mga magpapalawak ng ating espiritualidad. O ano pa? Kaysa mag-resolution na tatalunin ko ang lahat at dadaigin ko ang iba. Diba? I will be number one. Baka mas magandang resolution, daigin ang sarili. Challenge and outdo yourself. Tama na ang paglalagay ng goals base sa pagkukumpara sa ibang tao. Yung hihigatan ko ang bahay niya. Hihigitan ko ang sweldo niya. Next year, ako naman ang mapopromote para maungusan ko siya. Tama na yung mga ganun. Sukatin ang sarili base sa iyong sarili. Do not compare yourself with others. Kasi masasaktan ka lang. One way or another, masasaktan ka lang. Kasi there is always someone na tila better. Hindi ko masabing talagang better kasi iba-iba nga ang tao. Kaya ang tutukan mo yung track mo. Tutukan mo yung sarili mong paglago.
tama na yung pagkukumpara natin sa ating sarili sa iba. At maisingit pa natin dito, huwag ka rin kumpara ng kumpara sa mga tao sa ibang tao. Alam nyo, masakit yun. Masakit yun para doon sa tao na kinukumpara. Ba't mas maganda siya kaysa sa'yo? Lalo na mga kapatid, mga magulang, huwag niyong kinukumpara yung anak niyo sa iba. Diba yung, gayahin mo si ganito, tignan mo siya. Masakit sa anak yun. Lalo sa asawa. Diba? Ba't mas maganda siya? Dinasampal ka ng asawa mo pag gano'n. Diba? Ikaw ang masasaktan nun. Masakit sa kanya, tapos nasaktan ka rin. Baka nasa bunutan ka. Masakit kasi sa tao yung nakukumpara. So let us stop comparing people. Let us stop comparing ourselves to other people. Galatians chapter 6 verse 4 to 5. Each one should test their own actions. Ang linaw. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone. In themselves alone. Without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Sukatin ang sarili base sa inyong sarili. Kasi each one carries their own load. Sukatin ang sarili at ang challenge mga kasama for 2025, higitan ang kahapon. Higitan natin ang ating kanya-kanyang kahapon. Kasi pwede nating higitan yon. Philippians 3:13 to 14. Brothers and sisters, sabi ni Apostle Paul, I don't consider that I have taken hold of it yet, but here is the one thing I do. I forget what is behind me. I push forward towards what is ahead of me. I push myself forward toward the goal to win the prize. God has appointed me to win it. The heavenly prize is Christ Jesus Himself. Push yourself forward, not backward. Huwag pabalik, laging paabante. So, mag-promise tayo ngayon, o promise nyo sa sarili nyo ngayon, hindi ko na i-compare ang sarili ko sa iba. At isa ring promise nyo na ngayon, hindi na ako mangko-compare sa iba. Sa sarili lang dapat. At ano pa, ang pwede nating better resolution. Kaysa mag-resolution na magpapakabait na ako. Ayan. So isa pang goal, di ba? Yung mga ganyan, bait goals. Kaysa magbait goals, bait-baitan goals, ang mas magandang resolution, accept, believe in, and commit to God's love and grace. Kasi only God can renew and transform people. Ang pag-ibig lang naman talaga ng Diyos na nakakapagpago sa tao. It's difficult to change on our own. Resolutions, maganda yan. No? Yung may willpower ka, yung decisiveness ka na magbago, it works. But up to a point. Kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. We cannot change people as well. Kung hindi natin mababago ang sarili natin, lalo pa ang ibang tao. We cannot change people. We can only be forgiving and gracious to people so that God can work in their lives. Kaysa puwersahin mo na baguhin ang sarili, lalo puwersahin mo na baguhin ang ibang tao, it won't work. Ang alam mong mas magandang gawin, maging mapagpatawad ka na lang. Nang sa gayon, mas maraming chance yung tao na tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Yun ang talagang magpapabago sa kanila. Goodness is a fruit of the Spirit. Sabi ko nga, pwede ka mag-effort. Pwede mo talagang tibayan ng loob mo, yung maging decisive ka. Pero ang totoo, up to a point. Goodness, true goodness, is the fruit of the Spirit. Kusang nagkakaroon ng pagbabago kung hahayaan natin ang Espiritu ng Diyos na kumilos sa atin. You have to let the Spirit, the Holy Spirit inside you, and surrender to the Spirit inside you. Sabi pa nga natin, isuko sa kalooban ng Diyos. Galatians 5:22 to 23, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace. It is being patient, it is being kind and good. It is being faithful. Lahat yan, fruit ng Spirit.
Hindi yung good ka muna, tsaka ka magkaka-spirit sa'yo. Hindi siya ganon. May spirit ka muna. Hinayaan mo munang kumilos ang spirit sa'yo by accepting, believing, and committing to God's love. Pumasok ang spirit sa'yo, naturally magiging bunga mo ngayon ang goodness. Bear fruit in Jesusness because God's Spirit rests in Jesus. Ang talagang business, ang magandang business na pagtuunan natin ng pansin ngayong taon na ito, fall in love with God. Mas maintindihan natin nawa ngayong taon na ito yung love niya, yung grace niya. John 15:5, sabi ng Panginoong Jesus, I am the vine, and you are the branches. If you stay joined to me, and I stay joined to you, then you will produce lots of fruits. But you cannot do anything without me. Paano lang daw magkakaroon ng fruit? Pagka connected ka kay Jesus. Pagka naiintindihan mo, buhay sa puso mo yung kabuuan ng pag-ibig niya. Kaya nga, this year, fall in love with Jesus. Understand God's love and grace through Jesus. This new year, journey into Jesusness. Maganda, mabuti na gumagawa ng resolutions. Okay yan. Kahit pasabihin nating pauso lang yan. Kaysa wala. Mas mabuti pa rin yung meron. At least meron siya nakalay down na plano, matupad man o hindi. Ang talagang tanong lang natin is, how can we make better resolutions through the guidance of the Spirit? Becoming a better version of yourself begins in knowing God. We can become a better version of ourselves by understanding God's wonderful purpose for our lives. Colossians 3:10, put on your new nature and be renewed as you learn to know your Creator and become like Him. Our Father in heaven wants us to be renewed and continually growing through His love and grace, as well as by being determined and resolute. Ephesians 4:23-24, let your hearts, let your minds be made new. You must become a new person and be godlike. Then you will be made right with God and have a truly holy life. Para magkaroon ng mas kapaki-pakinabang, mabunga, mayabong na buhay ngayon 2025, let us all together be renewed. Gawaan na ng resolution. O kayo, ano pang mga naiisip nyo bukod dito sa mga nabanggit na ito? Ano nga ba ang mga magaganda pang resolution na pwedeng i-target, pwedeng i-set as goal this year? Pag-isipan natin yun ng sama-sama. Father, thank you for this time of reflection, and thank you because we can challenge each other. We can motivate each other to set goals, to set resolutions for this year. Bilang pamayanan, pwede naming tulungan ng isa't isa na mas maging matalino, mas maging mayabong, mas maging mayaman, at makakapagtulungan kami. Gamitin niyo po ang isa't isa, gamitin niyo po kaming lahat para mapagtibay, lalo kaming lumago ngayong taon na ito. Give us your strength and your spirit, O Lord, for better resolutions this year. We claim victory and blessings in Jesus' name.